baka dito sa zona ni Marcos na mangyayari, baka naman natatakot kayo dahil baka ito na yung inaantay at kinakatakutan ng ibang mga kawatan dyan sa gobyerno na baka itong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, baka ay tumuloy-tuloy hanggang Malacanang. Ngayon mo ipakita ang tapang mo. Hindi ako kalaban, Robin. Sabi mo bibit-bitin at kukulyohan mo si Alan. Ako subukan mo. Hindi ko sinabi yan. Patawarin niyo ako, Robin. Hindi ko na ulitin. Bahagang buntot mo. Tandaan mo to. Oras na ulitin mo ito, tatapusin na kita. Opo, hindi na maulit. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Iglesia ni Cristo binabastos daw si Bongbong Marcos Jr. At ito, sa July 27, may mangyayaring the final big one. Nako, ito na ba ang inaabang-abangan natin? Kung matatandaan yung mga banateros, nakailang rally na rin na nangyari. No, nakailang rally na rin ang nangyari at patuloy ang panawagan ng taong bayan na ipakulong ni Marcos Jr. yung mga kawatan na talagang maraming ebidensya na ipinapakita na sila ay kawatan at huwag ipakulong yung mga taong lumalaban sa korupsyon. Kaso mga banateros hindi nga sinunod yun ni Marcos Jr. Sa halip ay ipinakulong pa si Marcoleta, si Jingoy Estrada at may mga ipapakulong pang mga senador. So ngayon dito natin malalaman kung eto na ba talaga yung pinakainaantay natin na katapusan na ng korupsyon sa bansang Pilipinas. At ngayon mga banateros nga ay may mga pahayag etong mga bayarang vlogger at pinupukaw or hinihimok ang taong bayan na palabasin na etong Iglesia ni Cristo ay sobra daw bastos. Sobra daw bastos sa pamahalaan dahil etong mangyayaring anniversary ng Iglesia ni Cristo ay sasabay ata dito sa mangyayaring SONA ni Marcos Jr. Alam niyo sa totoo lang, hindi na inahabangan ng taong bayan yung SONA kasi nakadalawang or pangatlo, hindi ko kita mo, hindi ko na matandaan kung ilan ang huling SONA ni Marcos, 'di ba? Nakailang SONA na si Marcos Jr. At talagang alam mo 'yon yung lumabas lang nakatawa-tawa. Doon pa nga sa mga SONA ay sinabi niya na ang kakapal daw ng mga mukha ng ibang mga politiko dahil tawag dito dahil pera daw ng taong bayan yung mga ninanakaw nila, pero ni isang congressman wala man lang siyang pinakulong. Siguro may papakulong siya, baka kamag-anak pa rin ng mga Duterte or kapanalig pa rin ng mga Duterte yun. Ngayon pinapalabas ng mga vlogger na itong Iglesia daw ni Cristo ay sobra daw bastos, sobra daw walang niya, wala daw respeto sa Pangulo. Wait, paano naging bastos ang Iglesia ni Cristo? Ilang beses na nga silang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na i-stop yung impeachment na yan at panagutin ng mga korap sa bansang Pilipinas. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Pinakinggan ba yon? Alam nyo, tigil-tigilan nyo kami sa mga ganyan nyo Puta na, parang Iglesia pa ni Cristo ngayon yung bumabastos sa administrasyong Marcos. 'Di ba? Alam nyo yung KOJC, Iglesia ni Cristo, ay binabastos ngayon ng mga vlogger. No? Ano ba yung pinaglalaban ng KOJC at ng Iglesia? Pinaglalaban nila is proteksyonan ng pera ng taong bayan, huwag mapunta sa mga politikong pangsarili lamang yung kanilang iniisip, at huwag nakawan ng taong bayan at ilahad ang kanilang hinanaing. So anong masama doon? Sa totoo lang walang masama doon sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Kaya kayong mga bayarang mga vlogger, ayoko na magmura. Sa totoo lang ayoko na talaga magmura. Pero mga
king ina nyo, kauna-unahan ng magulang nyo, sama na natin magulang nyo, total, ganyan din naman. Diba, ganito kayo mag-vlog. Pero hindi ko gagayahin yan. Sorry Don, sorry. No? So, alam nyo, ang KOJC at ang Iglesia ni Cristo, ay ang panawagan lamang ng mga yan ay transparency at accountability. Nabubulol pa ako doon, 'di ba? So yan lang, napaka-basic lang ng kanilang hinihiling na hindi maibigay-bigay ni Marcos Jr. Bakit? Kasi siya ang mastermind. At about naman ho doon sa sinasabing tawag dito sa sinasabing etong Iglesia ni Cristo ay binabastos ang Pangulong Bongbong Marcos. Isang malaking katarantaduhan 'yon. Bakit? Nauna pa ba si Marcos Jr. maging presidente kesa sa Iglesia ni Cristo? Taon-taon nilang ginaganap yan Yung anibersaryo na magaganap, taon-taon yan. O baka naman kinakabahan kayo dahil alam naman natin kung gaano kadami kapag nagtipon-tipon ng Iglesia ni Cristo, kapag sila ay nagkaroon ng anibersaryo, sobrang dami nila. Hindi kaya kinakatakutan nyo na baka sa mismong zona ni Marcos, di ko alam kung pangilan to wala na kasi akong pakialam niya sa zona niya na yan baka dito sa zona ni Marcos na mangyayari, baka naman natatakot kayo dahil baka ito na yung inaantay at kinakatakutan ng ibang mga kawatan niya sa gobyerno na baka itong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, baka ay tumuloy-tuloy hanggang Malacanang. Hindi kaya ganun yung iniisip nyo, kaya todo react kayo dito, 'di ba? Kasi hindi pa naging pangulo si Marcos Jr., may ganitong pagtitipon na ang Iglesia ni Cristo. So bakit parang kasi mga banateros kung papansinin nyo yung galawan ng mga vlogger na patuloy na halos isa lang no? Talagang aminado kang naka-script Ang malupit dito alam mo yun na talagang pinupukpok nila ng gusto itong iglesia na kahit alam naman nila na taon-taon na ginaganap itong anibersaryo ng relihiyon na to. 'Di ba? Huminalaglag pa dun. Sa totoo lang dapat nga dapat nga kabiliban nyo itong dalawang relihiyon na talagang nakikita nating lumalaban sa korupsyon. Etong Iglesia ni Cristo at KOJC. Yang dalawang relihiyon na lang ang talagang maituturing nating kakampi natin. Wala nang iba. Kaya nga kapag etong KOJC at Iglesia ay talagang masakop ni Marcos Jr., wala na. Wala na tayong aasahan, mga banateros, mga kabiyaya. Diba? Ang Korte Suprema medyo, alam mo na, hindi natin tukoy kung sila ba ay kontrolado na or nasa atin pa rin ang pagpapasya nila. Pero sa nakikita natin ngayon, medyo bakit hindi sila kumikilos sa mga nangyayari? Na matindi na yung nangyayaring katarantaduhan sa bayan natin, 'di ba? So, etong Iglesia at KOJC, talagang eto na lang yung inaasahan ng bawat Pilipino na sila na lang talaga ang pwedeng tumapos sa kahirapan, sa pasakit, sa paghihirap ng bawat Pilipino na katulad ngayon, 'di ba? Magtatag-ulan na. Ang dami na namang nasisirang mga kagamitan, panghanap buhay ng mga Pilipino dahil sa baha, yung Bulacan. Aminado ako na nagbabaha sa Bulacan, pero may part sa Bulacan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nauubusan, no? Hindi pa rin nauubusan ng tubig. Grabe. Alam nyo, sobrang naaawa na ako sa mga kababayan natin. Sa totoo lang, yung sinusumbat nila sa amin na bayaran kami na ginagawa namin to. Sa tutusin, hindi kami nakikinabang nito Ay, hindi pala, mali. Hindi lang kami ang nakikinabang nito. Lahat ng Pilipino. Itong pinaglalaban namin, pinaglalaban ng Iglesia, pinaglalaban ng KOJC, pinaglaban ni Pastor, pinaglaban ni Pangulong Duterte at iba pang mga senador na lumalaban sa korupsyon ngayon. Hindi lang para sa kanila to, kundi para sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino. Tapos kung bastos-bastusin ng mga vlogger ni Boss B
yung iglesia at etong SMNI, wagas, yung SMNI daw, bayaran. Paano magiging bayaran ng SMNI? Ha? Paano magiging bayaran ng SMNI? Nakakulong nga si pastor. Kaya nga nakakulong si pastor kasi hindi niya tinanggap yung offer na nag-o-offer sa kanya. Di umano, may nag-o-offer. Diba? Yan yung mga nabalitaan namin eh. May nag-o-offer kay pastor na talikuran ng pagiging magkaibigan nila ni Pangulong Duterte at tumulad sa ibang mga network ngayon na puro lang pasikat, puro lang papogi sa administrasyon ng ginagawa. Hindi ibinabalita yung mga tunay na impormasyon, balita na nangyayari sa bansa natin. Nagugulat nga ako ngayon eh. No, nagugulat ako ngayon kasi about dito sa mga network na to. Nagugulat ako dahil parang pag hindi pa sila nasasahuran, pag hindi pa sila nabibigyan ng mali-malitang pera, gumagawa sila ng paraan or nagbabalita sila ng maayos. Pero tiyempohan yung mga banateros. Biglang biglang nag-iiba, 'di ba? Biglang mag-iiba yung tema na yung mga inaantay nating balita na mapapanood dapat natin sa kanila ay biglang mawawala. Ang SMNI, mapakakampi ka man o hindi, binabalita ng SMNI. Tapos wawalang yain nyo. Ang Iglesia ni Cristo Net 25, ganyan din ang ginagawa nyo. Winawalang yan nyo ang Net 25, winawalang yan yung Iglesia ni Cristo kaso sinasabihan nyo fake news. Paano magiging fake news? Hindi nga sila nagpasakop. Diba? Hindi nga sila si Pastor Apollo Kibuloy. Sa totosin lang ito, hindi naman sa pag-aano sa iglesia, no? Pero kung usapang sakripisyo lang talaga din, sobrang laki ng sakripisyo ng KOJC, sobrang laki ng sakripisyo ni Pastor. Sa totoo lang, hindi ko naman sa pinaghahambing, no. Sobrang laki ng sakripisyo, biruin mo hanggang ngayon, sobrang hirap si Pastor doon sa kalagayan niya na yung dati niyang nakaugalian na preskong hangin sa Davao, pagpunta ng Glory Mountain, malamig, ang sarap higup-higupin si Marcos. ang sarap huminga, no, mag-inhale, exhale ka doon sa Glory Mountain dahil sobrang talagang mananalaytay sa lalamunan, sa buong katawan mo yung klima na sobrang sarap, sa Prayer Mountain na nakaka-relax. Pero nasan siya ngayon? 'Di ba? Nasan si Pastor ngayon? Nasa kulungan. Sobrang hirap ng kalagayan ni Pastor. Sobrang walang-wala yung dati niyang nakaugalian. Hindi dahil deserve niya 'yon, ha. Hindi dahil totoo yung mga ikinaso sa kanya. Hanggang ngayon wala pa rin patunay. Hanggang ngayon wala pa ring ebidensya na may ilalabas. Hanggang ngayon hindi na napag-uusapan 'yan, hindi na naibabalita. 'Di ba? Asan na yung sinasabi nilang ebidensya labang kay Pastor? Yung isang witness nga umamin na binabayaran siya ni Risa Ontiveros. Dapat doon pa lang umaksyon na si Bongbong Marcos. Dapat doon pa lang ipinakulong niya etong si Risa Ontiveros dahil nagbabayad ng mga witness. Etong dalawang relihiyon na nga lang yung kakampi natin eh. Diba? Wawalang yain nyo pa. No? Etong dalawang relihiyon na nga lang talaga yung nagsasakripisyo. No, diamak, siyempre kung about sakripisyo naman, diamak na mas talagang grabe ang sakripisyo ng KOJC, no. Talagang alam naman natin yung ginawa sa kanila, yung pangbabastos, panghahamak at pagpapakulong sa pastor nila, sa kanilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? So ngayon, ang ginagawa kasi ng ibang vlogger, below the belt na yung mga pinagsasabi, below the belt na yung mga ibinabalita mapatungkol sa KOJC at sa INC. So ngayon, may mga nakalap din akong balita na itong INC ay tatadta rin ng kaso. Itong, hindi ko alam kung ilang vlogger, no, ilang vlogger sa mga loyalista at Pinklawan, Dilawan, pero ang dami nilang kakasuhan dahil sobra na yung ginagawa. Katulad niyan, yung kamakailan lang may namatay na vlogger, 'di ba? May namatay na vlogger at isinisisi nila 'yon sa Iglesia ni Cristo. Nekesyo Iglesia daw ni Cristo ang nagpatumba doon sa vlogger na 'yon. So ngayon, syempre siguro etong iglesia ay hindi na rin nakapagtimpi,
hindi na nakapagpigil, kaya kakasuhan na lang. At tama naman yung ginagawa nila. Lahat naman tayo lahat naman tayo ay may karapatang magkaso. Hindi naman po yan nililimitahan sa mga Pilipino. Lahat tayo may karapatan magkaso. Kaya etong hakbang na ginagawa ng Iglesia ni Cristo ay sobrang ganda din dahil matitigil. 'Di ba? Madadala itong mga vlogger na to. Alam niyo kung bakit sobrang tatapang nitong mga vlogger na to? May tigasalo kasi sila. Oo, yun nga yung si Boss B. Tapos yung secretary pa ni Boss B, 'di ba? So yung secretary ni Boss B, ayun yung lumalakad. No, lumalakad sa mga dito sa mga vlogger na to na at may mga conversation pa nga ako dating nilabas niyan, hanapin niyo na lang diyan sa vlog ko na makikita mo na sa usapan nila na huwag kayong mag-alala, hindi kayo makakasuhan, hindi kayo makakasuhan dahil sasaluhin kayo ni Boss B. So ganun sila. Kaya tignan nyo, yung mga vlogger, bakit gigil na gigil sila mag-vlog? 'Di ba? Kung mapapansin nyo, halos isa sila eh. Yung matanda, 'di ba? Yung tangin mo, DDS, yung gumaganon. Alam nyo bakit sila ganon? Kasi kapag ganon ang kanilang mga acting sa kanilang mga vlog at sila ay todo palamura, ang lalaki kasi ng talent fee na ibinibigay sa kanila. Talent fee na pala yun ngayon. Isang talent na rin pala yung pagmumura, no? Grabe, no? So, ganyan ang nangyayari. Kaya tingnan nyo yung mga vlogger, sobrang grabe nila mag-fake news, grabe sila manira. So, ngayon, pinuputakti nila ang Iglesia ni Cristo kasi daw ito ay bastos. So, yung mga sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, ako po kasi may mga kapatid ako. No? May mga kapatid po akong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Talagang kapatid ko. So, ilan yung kapatid ko na Iglesia ni Cristo? 4. May pinsan din po ako na Iglesia ni Cristo. Marami akong kamag-anakan ng mga miyembro na Iglesia ni Cristo. So ako po ay hindi Iglesia ni Cristo. Hindi ko naman po sa talagang tinatanggi ng gusto, pero hindi po ako Iglesia ni Cristo. Yung mga kamag-anakan ko lang. Kaya nalalaman ko tong mga ganitong impormasyon. Hindi naman din dahil sa sinasabi ng mga kamag-anakan kong iglesia, etong mga about dito sa mga vlogger na kakasuhan sa magiging final big one. So hindi naman sila. So may mga kaibigan at may mga source din po tayo na binibigay sa atin, no. Kaya kung halimbawa man na mangyari talaga to at totoo, jackpot. Jackpot yung vlogger na tatadta rin ng kaso. Pero yun nga, mabalik tayo ulit doon sa pangbabastos daw ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, ilang beses nang nagrally ang Iglesia ni Cristo. At sa ilang beses na panawagan nila, hindi sila pinakinggan ni Marcos Jr. So ngayon, tanungin ko kayo, sino ang bastos? Si Marcos Jr. na ilang beses nang tinabla yung panawagan ng Iglesia ni Cristo? O ang Iglesia ni Cristo na taon-taon naman nilang ginaganap yung anibersaryo na yan at sumabay, nagkataong magkasabay ang SONA at itong anibersaryo nila. So, sino ang bastos, di ba? So, para sa akin, sa sarili kong opinion, si Marcos Jr. Oo, dahil una-una, wala pa si Marcos Jr. sa pagiging presidente, may ganyang okasyon na ang iglesia. So, sobrang lala. Sobrang lala na ng mga vlogger. Kaya ako nananawagan ako sa kapatid nating mga iglesia na iparating nyo or panoorin nyo. No, kahit clip lang. Panoorin nyo or tignan nyo yung mga post ng mga loyalista, mga pinklawan, dilawan ng mga vlogger na grabe kayo bastusin. No? Alam ko naman na medyo mababaw, kaso nga lang yung iba kasi ginagawa na ay na po, talagang below the belt na. Sobra na pong pangbabasto sa inyo. Ngayon nga pinagbibintangan pa kayo na kayo daw ang nagpatumba sa vlogger na kasamahan nila, diba? So grabe na yung kahayupan na pinagagawa nila sa inyo. So itong sinasabi ko naman na the final big one,
may posibilidad na tawag dito, etong mangyayaring anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ito sa sarili ko lang naman tong opinion. Kasi alam naman natin kung ilang milyon ang lumalabas ng mga miyembro ng Iglesia kapag anniversary nila. At kapag may okasyon sila, di ba? So ngayon, may mga nasasagap tayong konting balita na kapag hindi daw talaga tinugunan ng Administrasyong Marcos etong huling kahilingan ng iglesia, ay mangyayari na yung tinatawag na the final big one. So parang mga banateros, ito po hindi pa po ito final, no? Wala pang 100% ito. Ito ay bali-balita pa lamang, no? Kaya lang naman natin kinukwento sa inyo para para may idea din po kayo, no? So kung magkataon man na magkaroon ng muling kahilingan ng Iglesia ni Cristo at tuldukan na nila etong nangyayari na to, na korupsyon, gulo sa bansang Pilipinas, siguro talagang hindi lang ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang masasalba nila sa paghihirap ngayon na dinadanas natin sa Pilipinas, kundi ang buong mga kababayan natin, no? Talagang sobrang salamat talaga dahil alam niyo na alam naman natin yung ako Katoliko ako, 'di ba? Yung ibang mga relihiyon, yung mga pare, mga madre, 'di ba? Sumusuporta at may mga balita pa na itong ibang mga pare ay nabigyan ng mali-maliitang pera. So wala na talaga tayo ibang aasahan din, no? So talagang KOJC at Iglesia ni Cristo na lang talaga ang maaasahan natin pagdating sa matatawag na tuldukan na itong korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. So pag-usapan na rin natin yung mga viral na kaganapan sa impeachment. Ang lupit ni Senator Robin Padilla, no? Talagang sinupalpal niya itong si Tulo Laway Luistro. Alam niyo, habang pinapanood ko yung debate. So totoo, hindi nga masatawag na debate yung kasi hindi makasagot-sagot etong si Luistro sa mga katanungan ni Senator Robin Padilla. Kaya nga dyan ako natatawa dito sa mga vlogger na to, na paulit-ulit na sinasabihang tanga, bobo si Senator Robin Padilla, ay samantalang yung sinasabi niyong matalino ay hindi makasagot-sagot sa tanong nung tinatawag niyong tanga at bobo. Di ba, audience? Tingnan niyo yung nangyari. Tingnan niyo yung kaganapan kanina. Sasabihin niyo na naman, ay panalo ang kampo ng mga anti-Duterte. Putay na, paano panalo doon? Tinatanong lang kung yes or no, hindi makasagot-sagot. Kung ano-anong paligoy-ligoy ang sinasabi niya. Alam nyo, palakpakan natin talaga si Senator Robin Padilla. At dahil nga dyan, talagang tumaas ang kanyang approval ratings, ang trust ratings ng bawat Pilipino na talagang gustong-gusto pa nila na maging senador etong si Robin Padilla. Maraming magagandang sinabi si Senator Robin Padilla na alam mo yun na talagang kahit na siya ay ganyan magsalita, no, na tangina, mas gusto kahit ilang milyong beses mas pipiliin ko naman si Senator Robin Padilla kaysa kila Lacson Soto, kila Bam Aquino, Kiko Pangilinan, at lalong-lalo na kay Lito Lapid. Senador pa ba si Lito Lapid? Alam niyo, sa totoo lang, mamaya natin pag-usapan yan. Pero dito nga, sobrang humanga po ang bawat Pilipino dito kay Senator Robin Padilla. Dito nga sa mga ganyang sinabi dito sa hearing na at may mga napanood pa tayo na nanggugulo, no? Talagang sinupalpal niya lahat. Ito talaga dapat ang senador na talagang dapat hinahalal natin sa bayan, dahil itong mga ganitong mga senador ang kailangan ng bayan, may bayag at may malasakit. Ganyan, 'di ba? Hindi sasabihin niyo bobo si Senator Robin Padilla, halos bakit? Si Sandro Marcos, 'di ba sobrang talino niyan? O bakit siya ang tinaguri ang pork barrel king?
Pinakabatang pork barrel king, pinakamayamang politiko sa taon na to. Pinakakurap na politiko sa taon na to. Halos lahat ho ng mga mayayaman, ayan yung isa sa mga kawatan sa bayan natin. Ngayon, kung ano man yung nakikita nyong hindi, porket hindi nag-i-English, porket hindi masyadong maganda yung kanyang pronunciation sa mga English, sa mga Tagalog, sasabihan nyo na agad ng bobo. O ngayon, sa ginawa kanina, Luistro versus Robin Padilla, sino ang naging bobo? Ba si Luistro? Hindi niyang masagot-sagot yung mga katanungan ni Senator Robin Padilla. Kaya doon pala, mabalikan natin yung vlogger na nagbabanta na ipapabaril niya daw si Senator Robin Padilla. Sige, ituloy nyo. Ituloy nyo. Hindi dahil sa galit ako kay Senator Robin Padilla, gawin nyo para malaman nyo kung gaano ang galit ng mga Muslim. Kung gaano magalit ang mga Muslim, mga kapatid na Muslim. Subukan nyo lang. Alam nyo, kauna-unahan ata, kung di ako nagkakamali, kauna-unahang senador na Muslim si Senator Robin Padilla. Kung hindi ako nagkakamali, correct nyo na lang ako dyan sa comment section. Tapos, dahil hindi mo gusto yung kanyang pahayag, dahil hindi siya katulad ni Luistro na ang galing mag-English, ang galing ng pronunciation sa mga English, bobo na agad, ipapabaril mo na agad. Subukan mo, doon sa vlogger na pinagbabantaan si Senator Robin Padilla na papatayin niya o ipapapatayin niya, dapat aksyonan ng mga kapatid nating mga Muslim yan. Gaganyan-ganyanin lang kayo ng mga vlogger ni BBM? Gaganyan-ganyanin lang kayo ng mga vlogger ng mga bayaran? Isang malaking kabastusan sa inyo yan. 'Di ba? Hindi nyo dapat inotolerate at hindi nyo talaga dapat itolerate yan dahil below the belt na yung pinaggagawa nila. Kaya ako sa inyo, aksyonan nyo yan mga kapatid natin mga Muslim para hindi maulit at hindi rin gayahin yan ng iba pang mga tulongges na mga vlogger. Ito, isa pang napag-uusapan ngayon. Isa sa mga kasamahan ni Tito Soto ang talagang supporters ng mga Duterte. Walang iba kundi itong si Raisa May Dizon ng Itbulaga. So ngayon, etong si Raisa May Dizon, alam naman natin, nakasama ito ni Tito Soto sa show na Itbulaga at alam ko yon dahil isa din ako sa mga naging defender ng Tito Vic and Joey nung panahon na nag-away or nagtalo-talo ang Halusus Brothers at ang TBJ sa prangkisang Itbulaga. At alam niyo yan, may mga supporters ako na nakakalam niyan. Ngayon, eto po. Etong si Raisa May Dizon ay pinuputakte ng mga loyalistang iilan lang naman, hindi naman sobrang dami, iilan lang na nakitang nakapollow dito kay Kitty Duterte. Alam nyo, hindi nyo dapat sisihin, hindi nyo dapat bastusin yung mga artistang sumusuporta sa mga Duterte, no? Katulad ng mga nakaraan lang, etong si Joshua Garcia nakitang nag-share ng video about kay BP Sara sa impeachment. So napakaganda naman, ang masama pa dito, ang ganda nung pahayag nung video na yon na isinare ni Joshua Garcia na ikinagalit nitong mga vlogger ni BBM. Butay na, grabe nga issue ngayon eh. Sabi nila, issue bakla daw si Joshua. Alam nyo, paulit-ulit na lang yan kay Banat Bay, ganyan din ang sinasabi kay Coach Oli. So kapag galit sila, talagang gagawang kanila ng kwento, ng istorya na hindi mo talaga makakain. Katulad ko nga lang ngayon eh. Nag-viral yung video ko, ilang milyong views at dahil doon, mapatungkol doon sa conversation di umano ni Mima at ni Boss B or conversation ng mga vlogger doon sa kabila. So, ako kasi may personal akong talagang kilala ko si Boss B na hindi ko pa talaga pwede ngayon i-reveal dahil delikado rin ako, di ba? So, soon, mai-reveal natin yan kapag nakaupo na po si Vice President Sara Duterte. Kaya abangan nyo yan. So ngayon, itong si Joshua Garcia ay patuloy na binabash dahil at inaan-follow ng mga pinklawan, dilawan, loyalistang tanga, yung mga pulangaw
dahil nakasuporta nga o silent diehard supporters etong si Joshua Garcia. Kaya ngayon, alam mo Joshua Garcia, kung mapapanood mo to, hayaan mo lang yan, iilan lang yan. Di hamak na mas marami kami diyang susuporta sa'yo. So ngayon, inuunahan ko na rin itong mapatungkol kay Raisa May Dizon. Kasi itong kay Raisa May Dizon nga ay nahuli siya or nakita na nakapalo siya kay Kitty Duterte. Alam nyo, pati ba naman yung pagpalo ng artista sa mga Duterte, pinapakailaman nyo? Bakit yung mga artista, nangingialam ba sila sa inyo na nakapalo kayo sa isang adik? 'Di ba? Nakasuporta kayo sa isang adik, nakapalo kayo sa isang adik, sa isa sa mga leader ng sindikato dito sa bansang Pilipinas. Nagreklamo ba sila? Hindi sila nagrereklamo, 'di ba? So hayaan nyo sila. Kahit na itong si Raisa May Dizon, basta baka sabihin nyo, bakit kayo mga DDS nung nagsalita sa Angel Locsin, binanata nyo? Natural. Ang pangit ng sinabi niya. No? Kung siya ay nakapalo, nakasuporta lang, or sabihin natin nakasuporta kay Leni Robredo, wala kaming pakialam doon. Nakasuporta siya kay Marcos Jr., wala kaming pakialam doon hanggat wala siyang sinasabing pangit laban sa mga Duterte. At yung kay Angel Locsin, dinamay niya doon, ang SMNI, dinamay niya lahat kami, or dinamay niya si Pastor Apollo Kibuloy. Kapag dinamay niyo ang SMNI, dinamay niyo si Pastor, kasama kami doon. Diba? Kasama kami doon. Kapag dinamay niyo mga Duterte, kasama pa rin kami doon. Kaya natural na magre-react kami. Diba? So, buti sana kung totoo. Hindi naman totoo eh. Diba? At saka, o nga pala, Angel Locsin, kung gusto mong matutunan at maliwanagan kung paano naging adopted son si Pastor Apollo Kibuloy, gusto mo samahan kita para, o kaya ako na lang magano sa'yo, ako na lang magturo sa'yo, ha? Ako na lang magturo sa'yo para para maliwanagan ka. Masyado na sigurong nilulumot yung utak mo. Ngayon mga banateros, wala tayong problema doon. Hanggat wala silang sinasabi, marami naman diyang artista na hindi sumusuporta sa mga Duterte. Pero hindi sila nagsasalita ng against sa mga Duterte. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay
iyong paglaban. Ngayon kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.